Okay, so kwentuhan session tayo 020625. So for today, 6 charts lang yung pagkukwentuhan natin. So if na-miss ninyo yung upload natin kahapon about projected price, so balikan nyo na lang. And at the same time, grabe yung galaw ng PSEI since nung close, nung rebalancing nung Friday hanggang ngayon. No? So ang daming action. So nakakamiss yung ganitong galawan. Anyway, so first chart natin si FCG. Ito guys, no, meron tong disclosure kanina na so ganun pa rin yung narrative niya. So aggressive expansion. Tapos si Monde parang hindi pa alam kung sino yung bibili ng 15% share stake niya. And at the same time, naghahanap din yung FCG ng additional investor for its expansion. So ako personally, yun yung gusto ko dito. Saka if makita natin yung galaw nito ngayon, maliit lang yung volume. Pero grabe, 1.63 million is net foreign buy. Yung volume niya kasi is 1.84 lang. Ay 1 million 1.84. So parang majority ng bumili kanina is foreign. Pero chart wise ganun pa rin, no? So squeezing lang to. So nasa inside the triangle lang to, nagsi-squeeze with the low volume. So maybe naghihintay ng news or ng catalyst for a possible breakout move, no? So yun, no? Kabang-abang to kung sino yung mga additional investors, saka kung sino yung bibili ng stake ni Monde. Anyway, so ang next natin is si ito si DNL. Ito si DNL, grabe to, parang 3 to 4 months to nag-sideways. So so parang nag-squeeze to. Tapos lagi itong net foreign sell. Tapos bigla itong kita nyo ngayon, biglang gumalaw, nag-pop with above average na volume. Tapos biglang net foreign buy. So grabe yung galaw ni DNL ngayon, no? Ang lakas. So ito nasa isang malaking parang descending triangle lang to. So ito, kaabang-abang din to guys, no? Kasi nandito lang siya sa loob. So tingnan natin kung ano mangyayari dito, kung magpa-pop ba siya or magre-range trade lang. So yun, no? Ang ganda ng galaw ni DNL ngayon. And at the same time, may disclosure din si DNL ngayon about sa future plans niya, saka kung paano niya yung mga uncertainties sa commodities. So, yun, basahin nyo na lang. Nasa PSE Edge din yun. So, ang ganda rin ito. So, congrats sa mga bumili sa 6 pesos and below dito sa base na to. So, yun, ang galing ni DNL. Tapos, ang next natin is si Keeper. Ito guys, no, si Keeper, grabe yung galaw nito. So, sobrang lakas ng galaw nito today. So, yung galaw niya kasi kahapon, nag-breakout siya, tapos today, no, so may follow through siya. So ang laki rin ng net foreign buy nito, 9.36 million, yung volume niya is 13.18 million lang. So majority is foreign pa rin. So ito almost every day foreign ang namimili nito. Tapos nag-create na naman siya ng panibagong 52-week high ngayon, which is 2.55. Tapos nasa at the high din siya. So ito magaang na to kasi blue skies na. So parang ina-absorb na lang yung mga nagtitake profit. So, sobrang ganda ng galaw din ni Keeper for today. Tapos, at the same time, malaki rin yung dividends ito. Tapos, for Keeper, guys, so papansinin nyo, si Keeper, saka si Plus, papansinin nyo, guys, ito medyo pares yung chart nila. Yung chart ni Keeper, ganito rin, di ba? Nag-base ng malaki, nag-breakout, nag-base, tapos nag-breakout. Tapos, si Plus, ganun din. Net foreign buy, and at the same time gumagawa siya ng 52-week high after 52-week high. So almost similar ang chart ni Keeper saka ni Plus. So yun, ang ganda ng galaw nito. So congrats sa meron Keeper saka Plus. Tapos ito, very interesting din to guys, no. Si Ace N naman, ito, yung parang napag-usapan natin kahapon, 3.10 yung support niya last time, tapos nag-bounce. So yung nung Friday, nung nag-rebalancing, 3.10 nag-close. So very interesting yan. And at the same time, nung nag-bounce siya dyan sa level na yan, ang taas nung umabot pa siya ng almost ng 6 pesos pa. So tingnan natin kung ano mangyaring galaw ni Ace N ngayon sa coming days. Saka ang lakas ng galaw ni AP, at dahay din si AP, mapapansin niyo. So medyo normally kasi 'di ba sa stocks pag medyo bullish yung isang sector, sumusunod lahat. So si AP net foreign buy din yata siya, tapos at the high din siya, blue skies. So tingnan natin kung susunod to si Ace N. And at the same time for Ace N guys,
ang maganda sa kanya, yung previous support niya, which is around nasa 3.50 area. This one is nauntog doon nung yesterday and then the other day, pero today nag-close above it. So tingnan natin if gagawin na niyang support itong 3.50 level area for a possible conso and breakout or bullish move later on. So ang ganda rin ng galaw ni ASN, pero ito net foreign buy, pero ang ganda ng galaw niya, no? May buyer siya talaga kasi binubuhusan siya pero bumabalik. So tingnan natin kung ano yung mangyayari dito. Saka may kita niyo yung price action niya is yung close niya since Friday pataas ng pataas. So medyo yung price action niya is going up. So ang ganda rin ng galaw nito si ASN. Tapos yung next natin is yung last chart natin is si MAC. Ito si MAC, ang chart dito actually ito binabantayan ko na to. Tapos ang medyo familiar na chart sa akin dito is, para lang ma-picture ninyo, is si DNL. So if makita ninyo yung 5.10 area, ilang beses na yan nag-support and resistance. So yan, ito resistance to. Tapos nung nag-rally siya, nag-pull back, yung previous resistance, makita nyo dito, nag-support. So ito binabantayan ko na to. So tingnan natin kung magiging parang DNL yung chart nito if magbe-base siya around 5.10 area. So dito sa area na to, if magbe-base siya, magsi-squeeze for a possible pop or range trade or breakout. So tingnan natin kung ano mangyayari dito sa coming days. Pero yung chart dito is very similar for me kay ASN. So ako ang ina-expect ko dito or ina-anticipate ko is medyo matagal pa yung galaw nito pero magsi-squeeze siya dito sa area na to for a possible range trade or breakout. So pagka nag-below 5 to, wala na, tapo na yung chart nito dahil breakdown na yun. So yun, tingnan natin kung ano mangyayari dito sa coming days. So very exciting, daming gumagalaw. So hopefully meron kayong na-catch guys. No? Yun lang, bye.